Ano ba yung buhay po natin ngayon bilang disipulo ng Panginoon? Simula po nung tinanggap natin ng Panginoon, mayroon ba ng pagbabago, ng transformation? Kakitaan dapat tayo na tayo po ay spirit-led person. Malaki po yung pinagkaiba na tayo po ay carnality or living into carnality or living or being led by sinful desire. Bilang mga disipulo, bilang mga Kristyano, dapat po ang nangingibabaw sa atin, ang sinusunod natin ngayon at nagdidirekta po ng buhay po natin ay walang iba kung hindi ang Panginoon at ang kalooban niya. Now, there is a kind of life na ang nais po ng Lord sa atin ay isang buhay na hindi controlled ng kasalanan. Kung hindi isang control ng pinatawad ng Diyos, inibig ng Diyos, minahal ng Diyos. Hindi po nais ng Diyos na ang buhay po natin ay kinokontrol tayo ng kasalanan, kinokontrol tayo ng kahihiyan, ng shame, ng guilt, ng condemnation. In fact, ito yung reason bakit bumaba ang Panginoon. Bakit nandito siya, bakit ibinigay siya ng Ama para po bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiyan, isang buhay na malaya, isang buhay na nakikita po sa ating yung Christ-like character, isang buhay na lumalalim po tayo sa presensya niya, isang buhay na mas nauunawaan natin siya, isang buhay na kung saan na-enjoy po natin yung bawat araw. Now, I want to remind you, life is too short to be stressed. Amen. Tama ba yan? Sabi mo sa katabi mo, life is too short to be stressed. To be stressed. Kaya kapag kakatabi mo yung nagiging cause ng stress mo, sabi mo sa kanya, life is too short. Sandali lang, ibang life is too short kaya tayo. Mas lalo yata napapabilis ang buhay kapag gagano'n. Alam niyo po, bilang isang tao, na-stress ka naman talaga, napapagod ka naman, nasasaktan ka, nagdaramdam ka, normal po yung mga yan as human being. Pero po kapag ka yung buong lakas mo, yung buong energy mo, dyan ka nag-focus, masusolve ba yung pinagdaraanan mo? Masusolve ba yung problema mo? There's nothing. Wala. Actually, mas mag-worse pa nga. Kasi hindi ka makakapag-isip ng tama. Hindi ka makakakain ng sa oras, hindi ka makakakain ng tama. To the point na instead na marami kang nagagawa, mas lalo kang wala nang nagagawa. To the point na nade-depress ka na. At kapag ka na-depress ka, nagkakasakit ka. At kapag ka nagkasakit ka, paano yung trabaho mo? So meron po ng domino effect na even po yung mga taong nakapaligid sa atin ay naapektuhan. So again, hindi po yan yung kalooban ng Diyos sa atin. Ano ba po ba yung buhay na nais ng Diyos sa atin bilang isang pinamumunahan at pinamumunuan po ng Panginoon? Ang sabi po ng Romans chapter 8 verses 1 and the following verses sa hanggang 17, mahaba-haba but I'll be reading it. Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, kaya nga, hindi na pwedeng hatulan ngayon ang mga nakipag-isa kay Christ Jesus. Sabi ng verse 2, for the law of the Spirit of life, or kasi ang batas ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Christ Jesus, ang nagpalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. So imagine, nung kung tayo, even ang mga disciples, even si Paul, nung hindi niya po tinanggap ang Panginoon, he was bounded and tangled by the law and the sin. At nakagapos po siya doon sa kasalanan, doon sa guilt, doon sa shame. Kaya ang sinasabi niya, yung batas ng Espiritu, nung tinanggap na natin ang Panginoong Jesucristo, wala na tayo doon sa kamatayan, wala na tayo doon sa kahihiyan, wala na tayo doon sa kasalanan, dahil pinalaya na tayo ng Diyos. Sabi ng verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng law kasi naging mahina yun dahil sa ordinaryong tao. Hinatulan niya ang kasalanan ng tao nung pinadala niya ang sarili niyang anak sa inyo ng makasalanang tao para alisin ang kasalanan. Now, remember this, ang Lord hindi niya hinuhusgahan ang taong makasalanan. Ang hinuhusgahan niya yung mga kasalanan. Ulitin ko yun. God will not condemn the sinners, but God will condemn the sin. Bakit pinagkaiba ng hinuhusgahan ng Diyos ang tao compared doon sa kasalanan? Of course, kapag kayong tao gumagawa ng kasalanan, mayroon po yun ng judgment. Mayroon po yun ng consequences. Pero kapag ka po yung kasalanan, ang kinamumuhian ng Diyos yung kasalanan, hindi yung tao. Kaya nga regardless kung saan ka man galing, ano yung kahapon mo, ano yung nagawa mo, pagka willing kang bumalik kay Lord, kaya kanyang patawarin. Amen. Kaya kanyang baguhin, kaya kanyang linisin. Kahit sabihin mo, Pastor, sa harapan po ng tao, sa harapan din po ng Diyos, masyado na po malaki yung kasalanan nagawa ko. Mga kapatid, kahit na anong kasalanan pa yan,
kaya yung patawarin ng Diyos. Amen. Walang kasalanan na hindi kaya patawarin ng Diyos. Amen. And kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi naman po magugulat ang Lord na sasabihin niya, ha? Sama-sama mo naman. Hindi po ganoon. Kundi, anak, simple lang. Ask for forgiveness. Repent. And then do it again. Automatically, God will forgive us. Kaya sabi niya, pinatulan niya ang kasalanan ng tao nung pinadala niya ang sarili niyang anak sa anyo ng makasalanan ng tao para linisin ang kasalanan. Verse 4, ginawa ito ng Diyos para magawa ang tama at ang mabuting nire-require ng law habang namumuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa nature ng tao. Nakita niyo mabuti ito. Mayroon ng leading, mayroon ng conviction ng Holy Spirit, mayroon ng nature ang tao. Pag sinabi natin ng nature, that's the human nature or yung desire, fleshly desire, which is carnality. Sabi ng verse 5, kinokontrol ng nature ng tao ang isip ng mga namumuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Pero kontrolado ng Espiritu ang isip ng mga namumuhay ayon sa sinasabi sa kanila ng Espiritu. So, ang ibig sabihin nito, yung thought natin, kapag ka na kay Lord tayo, we are being enabled and empowered by the Holy Spirit at yung mga ginagawa natin, yung mga kalooban ng Diyos. Pero kapag ka ang ginagawa natin against sa kalooban ng Diyos, one thing is for sure. Ang sinusunod mo at ang nangingibabaw sa iyo ay yung sinful desire, yung fleshly desire. Sabi ng verse 6, pag nature ng tao ang sinusunod, kamatayan ang resulta niya. Sabi mo sa katabi mo. Kamatayan na resulta niya. Emper, kamatayan na resulta niya. Pag simple desire, ha? Kasi ganun din naman. Kung ayaw din naman makagsisid, takutan na talaga. Now, meron po Takutin na. iba't ibang klase po ng death. Meron po, of course, na physical death. Meron ng eternal death. Alright? Meron din naman po ng kung saan yung eternal separation. Now, pag sinabi po natin ng death, physical death, spiritual death, eternal death. Pag sinabi natin ng physical death, lahat po yung tao mamatay. Wala naman pong panghabang buhay na nabubuhay. Wala pong immortal. Kahit na kumanap ka ng mga pinaka-the best na doktor sa buong mundo, darating at darating yung panahon, yung balat ay kukulumutin yan. Diba? Dahil tumatanda po tayong lahat at mamamatay, may hangganan po yun. Amen. So that's physical death. In fact, ang sabi ko ng Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die judgment. So lahat po ay namamatay. Now, pangalawa, meron po ng spiritual death. Every time po na nakagawa po tayo ng kasalanan sa harapan mo ng Panginoon, hindi naman agad-agad mawawala ka. Yung pong spiritual death means lumalayo ka sa Kanya. Dati probably, naitataas mo yung kamay mo, nakakalundag ka, nakakaiyak ka, pag binuksan mo yung Bible, tumatawa ka, na-enjoy mo siya, pagka naman nandun yung kwento, nakukonvict ka na nagre-repent ka, umiiyak ka, nag-enjoy ka dun sa relationship sa harapan ng Panginoon. Pero probably ngayon, kahit ilang chapters yung basahin mo, parang wala ka eh. Simply because hardened na pala yung heart natin because of sin. At ang dahil doon, darating yung time na pupunta ka na lang, uupo ka na lang, papalakpak ka, tatawa ka, pero parang wala kang nararamdaman. Bakit ang layo-layo po na? Now, hindi po dahil malayo ang Diyos, kung hindi dahil sa kasalanan. Ito yung sinasabi ko na po kay Isaiah, na mayroon po tayo ng wall na ini-establish because of our own sin. At kung bakit po hindi tayo maabot ng Lord, hindi dahil sa hindi po sa maikli yung kanyang kamay, kung hindi dahil may consequence ang bawat kasalanan. Pero ang resulta po ng mga pagsunod sa sinful desire or nature desire ay kamatayan. Kaya nga sabi niya, pero pag spirito, maayos at mapayapa ang buhay natin. Kaya nagiging kaaway ng Diyos ang mga tao pag yung natural nilang pagkatao ang kumukontrol sa kanila. Kasi ayaw nilang sundin ang gusto ng Diyos at ang totoo, hindi nila kayang sundin yun. Alright? Sabi po ng verse 8, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili lang ang sinusunod. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Hindi naman sarili ang sinusunod, di ba? Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili lang ang sinusunod. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sarili natin na sinusunod na. Natutuwa kaya si Lord sa akin? Kasi natutuwa si Lord pag sinusunod natin siya.
At sinunod kapag ka natuwa, di ba tayo mga magulang kapag ka natuwa tayo na sinunod tayo ng mga anak natin, anong gagawin mo? Ibigyan ng reward. Wala pa man silang nire-request dahil natuwa ka, i-reward mo sila. Amen. O pero kapag ka, di ba, may pinagawa ka tapos may nila ginawa, Gagalit. Wala na. bugbog sarado, kurot dito, tingin doon, tatakutin mo pa. Di ba? Hindi na kita bibili ng cellphone, hindi na kita bibili ng laptop, hindi na kita bibili ng ganito. Alisin na natin yung internet, ipaputo na natin yung wala na nanonood, huwag ka na mag-aaral. May threat. Di ba? Of course, buti na lang po, ang Diyos hindi katulad ng tao. Kasi kung ang Diyos po katulad talaga ng tao, yung in terms of pasensya, wala na tayo sa mundong ibabaw. Nabura na tayong lahat. Pero buti na lamang po, ang Diyos, ang pasensya niya mahaba. Ang pagmamahal niya mahaba. Ang pagbibig ng Diyos, wala akong hanggan. Amen. Now, pero what I am saying, kung tayo pong mga magulang, pagka napiplease tayo ng mga anak natin, i-reward natin sila same with kung bakit po natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili, hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong sarili lang nila kasi susunod. Pero hindi kayo namumuhay ayon sa sinasabi sa inyo ng natural niyong pagkatao. Ang sinusunod niyo ay ang Espiritu. Kung nasa inyong Espiritu ng Diyos, pag wala ang Espiritu ni Christ sa isang tao, hiwalay ang taong yun kay Christ. First time. Pero pag nasa inyo si Christ, ang Espiritu ang bumubuhay sa inyo kasi tinanggap na kayo ng Diyos kahit pa mamatay ang katawan ninyo dahil sa kasalanan. Verse 11, pag nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus nung namatay siya, bubuhayin niya rin kayo sa physical na katawan ninyo sa tulong ng Espiritu ng nasa inyo. Sabi po ng verse 12, kaya mga kapatid, may obligasyon tayo, pero hindi ang mamuhay ayon sa gusto ng nature. Sabi mo sa katabi mo, may obligasyon. May obligasyon. Pag sinabi ng obligasyon, kailangan Gawin. Kaya mga obligasyon. Di ba? Now, sabi niya, kaya mga kapatid, may obligasyon tayo, pero hindi ang mamuhay ayon sa gusto ng nature ng tao. Ibig sabihin, may obligasyon tayo, pero hindi sundin yung gusto ng flesh. Ano yun? Kasi kung mamumuhay kayo ayon sa nature ng tao, mamatay kayo. Pero papatay nyo ang mga masasama ninyong gawa sa tulong ng Espiritu, mabubuhay kayo. Ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi kayo inalipin ng Espiritu na binigay sa inyo ng Diyos, kaya di kayo dapat matakot. Instead, naging mga anak kayo ng Diyos sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu, kaya nakakatawag kayo sa Diyos ng tatay ko, tatay ko. Tingnan niyo mabuti. Ang mga sumusunod daw sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Paano kapag hindi ka sumusunod? Anak ka ni Satanas. Hindi ka anak ni Lord. Kung hindi ka anak ni Lord, hindi ka pang anak. Kay Satanas. Anak po ko ng nanay ko. The devil yan sa devil. Kay Satan. Sino sinusunod mo? Tignan mo ha. Gusto ba ng Diyos na manalangin tayo? Amen. Gusto ba ng Diyos na mag-fasting tayo? Amen. Gusto ba ng Diyos na tumulong tayo? Amen. Gusto ba ng Diyos na maging mabuti tayo? Amen. Gusto ba ng Diyos na mag-evangelize tayo? Amen. Gusto ba ng Diyos na awitan natin siya? Amen. Gusto ba ng Diyos na paglingkuran natin siya? Amen. Dami natin ng email, lahat yun, amen. Ang tanong ito, gusto mo ba? Amen. Amen. Bakit bigla wala sumagot? Di ba? Enter, ba't di ka sumagot? Pero ginagawa ba natin? Dito pa lang, Amen. makikita mo, pag-isip mo ng umaga, sinong hinahanap mo? Anong hinahanap mo? Anong inuuna mo? Word of God. Diba? Devotion. Doon pa lang, it tells already. How about your Nagawa ba desire to read the scripture, to understand the word? O baka naman mamaya, iba yung inuuna mo. Lalo na kapag alam niyo yung conviction na tinatawag kapag kinalabit ka ni Lord na i-share mo naman yung kabutihan mo sa ibang tao. Pero tayo minsan, dahil minsan kapag sa pagiging spiritual natin, alam ko Lord, hindi ito lalim sa inyo. Panginoon, hindi mo ito boses. I rebuke you. Minsan, inutusan ka ng Lord. Hindi pinapagawa siya sa'yo, pero iba yung ginagawa mo. Amen. Halimbawa, nagmamarket ka, o nasa labas ka, o nasa park ka, tapos kinalabit ka ng Lord. Anak, bakit hindi mo i-share yung gospel sa tao na ito? Kilala ko po. Ito po yung pinakamakasalanan ng tao dito po sa Discovery Bay. Kilala po ito ng lahat, hindi na po ito mababago. There is Anak, always kaya hope. i-share mo yung kabutihan ko dahil kailangan. Wala na po itong pag-asa.
Tinuldukan na. Tama? Ikaw na naging Pero ano po, ang human nature, bisa kapag gagawin, pero totoo doon, hindi ka handa. Ang dami natin ng agam-agam, ang dami natin ng takot. Pero mga kapatid, pag inutusan ka ng Lord, hindi naman ikaw ang kikilos, siya ang kikilos. Ang kinakailangan mo lang gawin, i-share mo lang yung pinapagawa niya sa'yo, gawin mo lang. Because ang strength, ang provision ay Comes kapag from God. sumunod ka to follow yun. Alright? Kaya ang sabi niya, dun sa verse 16, ang Espiritu ng Diyos na kasama ang Espiritu natin ay nagsasabing mga anak tayo ng Diyos. At dahil mga anak na tayo, mga tagapagmana tayo kagaya ni Christ. At tatagapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Amen. So, ibig sabihin yung blessing ay kaakibat yun ng pagsunod Sunod. at pagtanggap. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. So mga kapatid, ngayong oras po na to, tignan po natin yung pong ministry ng Holy Spirit para mas maunawaan natin na tayo po ngayon bilang mga Kristiyano, we are being led by the Holy Spirit and we should be walking dun po sa kalooban po ng Lord. Now, the Holy Spirit's ministry, of course, kung bakit po mayroon ng Holy Spirit, nauunawaan natin ang Holy Spirit kung sino po siya sa buhay po natin. Because unang-una, ito po yung tinatawag po na seal of ownership. Pag sinabi po na seal of ownership, ngayon po ay pag-aari na tayo ng Diyos. Amen. Ibig sabihin po ngayon, anak na tayo ng Diyos. Dati anak tayo, Taning. Now, dati hindi naman tayo nag-attend ng church. Dati wala naman tayo pakialam sa spirituality. Hindi naman tayo nagpa-pray, hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi kami nung tayo anak. Nanay natin. Sa nanay pa rin natin. Di ba? Pero sino ang nag-ahari sa atin? Simple. Isa. Siya. Si Taning. Si Sultan. Di ba? Si Satan nagkukos ng division. Nagkukos ng hatred. Hatred. Nagkukos ng gulo. Dahil ang goal niya manira. Magwasa. Kung bakit yung buhay natin before. Tama? Pero, dahil natin, Lord na tayo ngayon, pinamumunuan na tayo, pinag-aarian na tayo ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi natin ganyan, Ephesians 1:13 and 14. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news, that God saves you. And when you believed in Christ, He identified you as His own by giving you the Holy Spirit whom He promised long ago. The Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised and that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. So kung bakit mayroon po ng Holy Spirit, unang-unang tanda na tayo ay binili ng Diyos. Unang-unang tanda na ito yung pangako ng Diyos. At hindi lang yun. Para po lang sa ganon, ma-enjoy po natin yung blessings na pinangako ng Diyos sa atin. So ibig sabihin, tayo na lang. Bakit natin nire-register yung mga anak natin kapag ka nanganak ka? Ay, pagkakilanlan. Para? Kaninong apelido yung sinusunod niya? Sa tatay. Kung saan. Sa tatay? Or sa nanay? Hindi apelido ng kapitbahay. Bakit? Tanda yun na. Siya ay anak mo. Anak mo. Tanda yun na anak mo siya. So meron ng papel. Nakasulatan na tanda na talaga ito yung magulang. Tayo po, tanda na tayo ay anak ng Diyos is because of the Holy Spirit. Amen. Of course, kung tinanggap natin ng Diyos, ay lahat kasi ng tao nagsasabi na kilala ko ang Diyos, tinanggap ko ang Diyos, pero yung pamumuhay ay titignan mo. Madaling magsabi na tinanggap mo ang Diyos, pero ang tanong, talaga bang tinanggap mo ang Diyos? Kasi makikita din sa pamumuhay natin yun. Kaya nga pumayroon po ng Holy Spirit. Dahil kung talagang tinanggap natin ang Diyos, sinilinukan po tayo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu para makalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganun, ipakita sa atin na anak kita, sinilinukan kita. Ito yung tanda. Of course, hindi naman tayo mag-print ng birth certificate natin na sasabihin natin anak ako ng Diyos. Kasi kung anak tayo ng mga magulang natin by birth certificate, yun yung tanda, yun yung proof. Pero ang tanda at proof na tayo po ay anak ng Diyos ay kapag ka pinangungunahan tayo ng Holy Spirit. Amen. Yun. Dahil mayroon po ng ownership. Pangalawa, hindi lang sa pinangungunahan niya tayo because of that ownership, mayroon din po ng empowerment na tinatawag. He enabled us. Remember, hindi natin kaya. Pero kaya niya. Kahapon nga po, meron po ng second timers sa Saturday group. Binisita ko po sila kahapon. Sabi niya, alam mo, Pastor,
Nag-struggle po ako kasi may mga times po na gusto ko pong pagtagumpayin yung kasalanan. Pero po, I am trying my best para po to overcome yung po mga kasalanan. Alam mo sabi ko sa kanya? Parang si Paul. Kapatid, hindi mo kinakailangan pagtagumpayin ng kasalanan. Kinakailangan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, and definitely, mapagtatagumpay mo ang kasalanan. Amen. Kasi kapag ikaw mismo yung nagpupush doon sa kasalanan, when you're on strength, mapapagod ka. Siguro, a couple of days at some point, kaya mo siyang i-resist. Pero, kapag wala ka kay Lord, pag hindi mo sinuko yun sa Panginoon, then definitely, mag-struggle ka. Pero kapag isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, isinuko mo yung kasalanan, dahil isinuko mo na yun, ibinigay mo na yun sa Kanya, aalis ka nang wala na yun. At hindi mo na babalikan. Bakit? Isinuko mo na. So malaking pagkakaiba na ikaw mismo yung tumatay na sinuko mo. So mga kapatid, dapat isinusuko natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nga ini-empower niya tayo para bigyan niya tayo ng lakas, harapin yung mga bagay-bagay na kinakatakutan natin. Ang dami natin na kinakatakutan sa buhay. Pero yung mga bagay po na yun na magbibigay sa atin ng kalakasan para harapin yung iba-iba, hindi po ang Panginoon. Now, of course, bilang pong mga spirit-led ngayon, ano yung tamang pamumuhay na meron tayo? Una, ang totoong lumalakad po sa Spirit at kabanalan po ng Diyos does not dwell on the guilt on condemnation. Remember, ang sabi ng Scripture, there is now no condemnation to those who are in Christ. Huwag mong hayaan na igapos ka ng kahapon mo. Yes, may kamalian ka. Yes, may kasalanan ka. Yes, may nagawa ka. Pero learn from that. Reflect. Huwag mong hayaan na yun yung naggagapos sa iyo para hindi ka makapag-move forward sa future mo. Kung hindi, sabihin mo, Lord, nagawa ko po yun. Nagkamali po ako, nagkasala po ako, I'm sorry. Automatically, pinatawad ka ng Panginoon. But of course, hindi mo na siya gagawin ulit. Okay, kaya nga, learn from that. Pangalawa, we're always filling our mind with the spiritual things. Tanong ito, ano yung laman ng isip mo ngayon? Paninda? Utang? Problema? Part-time? Ano yung laman ng utak mo? Baka naman mamaya nandito ka pero Lumilipad. physically present but mentally absent. Iisip ko, may message na kaya. Yung special. Hoy, wala akong sinabi ha? Wala akong sinabi ha? Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. What are you asking? What fills your mind now? Ano yung pinifeel mo sa mind mo? Kasi what you see, what you read, what you understand is what you become. Pero kung kapag kaya yung mind mo, pinupuspos mo yan by the spiritual things, by the word of the Lord, sa kabila ng walang-wala ka, meron ka pang uhugutan na salita ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi meron ka ng mga promises ni Lord. Yes. At you know what? Ang Lord, kumikilos siya according to His words. Amen. Kaya, paano kikilos ang Lord kung wala ka ng pangako niya? Pastor, meron po ako ng reverse. Ano yun? John 11:35, Jesus wept. Ang tindi ng memory verse mo. Jesus wept. Ano yung pangako ng Lord na re-remind mo siya? Jeremiah Alam mo 29:11. kapatid, kung bakit mahalaga po na nagme-memorize dapat tayo ng scripture? Matthew 11, Mahalaga retrieve nagbabasa tayo ng scripture. Remember, always fill your mind by the spiritual things. Ang sasabihin sa inyo, demonyo, mahina ka. Pero ang sasabihin mo sa kanya, Philippians correct. 4:13. Dati yun. Pero I can do All things through Christ who strengthens me. Sasabihin sa inyo, demonyo, wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka lang. Sabi mo sa kanya, that That good. good. Pero naki-Lord na ako, what is impossible to man is possible unto the Lord. Binago niya na ako at kaya niya pa akong baguhin. Amen. Pag sinabi ng demonyo, hanggang dyan ka lang, mahirap ka lang. Sabi mo sa kanya, dati yun? Nung ikaw pa yung pinaglilingkuran ko? Pero ngayon hindi na. Sapagkat ang sabi ng Bible, siya na mayaman, bumaba upang ako na mahirap maging mayaman. Sabi ng Book of Revelation. So, i-claim mo yung mga pangako ng Lord. Always fill your mind by the promises of the Lord. Alam mo bakit? Kapag ka meron ka ng pangarap, kapag ka yung kaisipan ng Lord, inalagay mo sa kaisipan mo, excited ka. Amen. Meron ka ng vision, meron ka ng purpose, you're always excited. Pangatlo, always obey the prompting of the Holy Spirit. Pag sinabi po natin ng prompting, alam niyo yung isang bagay hindi nakakapagpatulog? Maliban sa stress. Ang stress, hindi ka naman talaga patutulog ng stress eh. Pero isang bagay hindi nakakapagpatulog sa atin, disobedience.
Kapag kami inutos sa'yo si Lord, may pinagawa sa'yo si Lord, tapos hindi mo ginawa, Hindi ka makakatulog. magpapagod tulog ka si masaya Ente. ka. Okay lang ako Lord, okay lang ako Lord. Okay lang ako Lord, hindi, lilipas dito Lord. Pero sa loob-loob mo, dahil hindi mo ginawa yun, nag-reject ka, nag-refuse ka, hindi mo tinanggap yung panawagan, hindi mo ginawa yung pinapagawa sa'yo ng Lord, hindi ka makakatulog yung galing. Kumakain ka pero nasa isip mo, ano na kaya nangyari sa akin? Halimbawa, inutusan ka ng Lord, na i-share yung gospel, tapos meron ng specific na pangalan or specific na tao, or minsan man kahit hindi man specific, nakita mo ng randomly, tapos inutusan ka ng Lord na nakausapin mo yung tao na i-share mo yung word sa kanya, tapos biglang, hindi ko naman siya kilala. Hinayaan mo lang. Alam mo, hindi ka makakatulog, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan unless mag-repent ka at usapin mo talaga si Lord. So kapag ka po may mga prompting ang Lord sa atin, just give it to the Lord, obey. Lalo na minsan may prompting na, anak, the reason kung ba't hindi ka makalis sa kahirapan kasi hindi mo binibigay kung ano yung para sa akin. Yung ba, Lord, mauunawaan mo na ako rin. Siguro sa next time na lang po ako magbibigay, babawi na lang po ako next month. Susunod na buwan, hindi ka pa rin makabawi. Susunod na buwan, ganun pa rin. Bakit? Hindi ka kasi nag-obey. Pero kapag ka ikaw mismo nag-obey, automatically, you follow that prompting before the Lord, you will be even more blessed. Now, of course, minsan may nagsabi sa akin, Pastor, how would I know na ang Diyos namungusap sa akin? Read the scripture. Why? Kasi sa prayer, kapag ka ikaw nag-pray, ikaw kumakausap kay Lord. Pero kung kapag ka binabasa mo yung scripture, may mga words na bigla na lang magpa-pop up sa'yo. Yun po yung tinatawag po na still small voice of God. Because of the word, hindi kasi pwedeng i-violate ng scripture. Hindi pwedeng sabihin natin na may narinig akong boses ng Diyos pero i-violate yung scripture. No, hindi po tayo extra super biblical. Hindi po ganun. If you want the Lord to speak into your life, read the scripture, read the word, at mayroon po na mga prompting all throughout na maunawaan natin. And of course, actively resist temptations and sin. So kapatid, huwag mong gawing timsong yung potoksuloyan mo ako. Dahil wala kang tukso ang lalayo sa iyo. Kaya nga siya tukso. Ikaw Kasi ang ang purpose lumaya. natin, tuksuin ka, lapitan ka, siraan ka, sirain ka. O diba, ano sabi ng tukso kayong kanta? O tukso? Layuan mo ako. Ano pa? Kay rami na? Winasak na tahanan. Kay rami na? Matang pinaluha. Kay rami na? Pusong nasugatan. O Tukso, layuan mo sila. Kabisado. Minsan kinakanta natin, pero hindi ko alam na kung ano. Ang dami niya pong winawasak na buhay, ang dami niya winawasak na pamilya. Hindi lang yun. Ikaw doon, damay ka doon. Don't effect. Kaya, huwag mong hayaan na ikaw yung lumapit sa tukso. Kasi minsan may mga nagpo-push. May mga Resist and the devil is from you. Malupo. Sabihin mo, sana ito. Kasi hindi ka malupo. Ibig sabihin doon. Lie. Kapag Tama. malupo ka, ibig sabihin wala kang devotion. Kasi kapag meron ka ng word of the Lord, kasi ang sabi ng scripture, if I will hide your word into my heart, I might not sin against you. Amen. Hindi pwede na puspos ka ng kapangyarihan ng Santong Espiritu na meron ka ng word of the Lord tapos magtatampisaw ka sa kasalanan. Hindi mo pwede pagsamahin ng tubig at ang mantika. Maghiwalay at maghiwalay. Kung ang laman ng puso mo at ang iniisip mo ay salita ng Lord at mayroon ka ng relationship sa Kanya, yes, may mga temptations along the corner. But you can resist. Why? Kasi yung nasa puso mo, salita ni Lord. Pero kapag ka nagtatampisaw ka sa kasalanan, isa na ibig sabihin nun. Baka nasa bibig mo lang yung salita ng Lord, wala Sa sa puso. baka nasa puso, wala sa puso. I believe in the Lord. Ano, NPEN? Hindi, nagre-record lang. Magaling magsalita, alam ang Walang word, signal. memorize yung scripture, memorize yung puso lang, wala sa scripture. Pero kapag kaya yung word ng Lord, nasa puso mo, regardless of whatever temptations and sin, masasabi mo, Lord, I'm sorry. Hindi po ako magigibit. At hindi po ako marupok, Lord.
At hindi ko po aawitin po yung gusto ko na. Bakit? I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Mahina ka, pero sasabihin mo, Lord, mahina ako, pero kailangan kita. Amen. Tama ba yun? Amen. Lord, hindi ko kaya, pero kakayanin ko. Amen. Lord, ito yung multo ng buhay ko, pero haharapin ko. Amen. Bakit? Because we are not being led anymore by our sinful desire. Kung hindi we are being led by the Lord. Tama? Amen. And of course, I will increase. Isa po sa mga characteristics na tayo po ay being spirit-led person. Pinangungunahan po ang Diyos ang nangingibabaw sa atin, ang Diyos ang sinusunod natin, ay kapag meron po tayo ng strong relationship. Amen. Remember, relationship is a matter po ng building ng time. It's a two-way process. Meron po yan ng listening at mayroon po yan ng speaking. So that's how you build relationship. Sa mga kapatid, mahalaga po yung devotion. Namangha po ako, sabi nga ni Shirley kanina, Pastor, alam mo, yung pong mga baguhan, nung nagturo po kami ng devotion, nagre-response, nagre-reply po kagad sa mga devotion. Amen. Sabi niya, sana all baguhan. Sino ka naman? Nag-uusap-usap kami, sabi ko, relate much. Kasi yung mga matatagal na, ayaw Matigas magpa-check na. ng devotion. Alam mo ba, yung ayaw magpa-check ng devotion, I am pretty sure 100% walang devotion. Kasi bakit ka matatakot magpa-check ng devotion kung meron ka naman ng devotion? Di ba parang ganito lang yan? Bakit ka matatakot magpa-drug test kung hindi ka drugista? Wala po ako wala po ako pinapatawakan. Ay, pinakasabihin, bakit ka natatakot? Diba? Bakit ka natatakot kung wala ka tinatago? Tama ba yun? Bakit ka natatakot i-post yung devotion mo, i-share yung devotion mo, dahil nandun ka naman, meron ka naman talaga devotion. Tama? Pero bakit yung mga baguhan, yung mga bago-bago nag-devotion, bakit na-share nila? Kasi may totoong devotion. Tama ba yun? Tama ba ako? So, part po ng building ng relationship natin kay Lord, yung devotion, yung prayer life, yung fasting, yung paglingkod natin kay Lord, yung pag-serve natin, yung pagpunta natin sa church, part yan. Kasi nga, relationship. Tama ba yun? Amen. Tama ba yun? Sabi mo sa katabi mo, kumusta devotion mo? Dami na. Dami na. Sa kabila, sabihin mo, magsisit Nasa ka yan. aalis na ako tapos ka ng 4 gospel. Alright, anyways. Actively conversing with the Holy Spirit because of pursuing intimacy with the Lord. So yes, meron po tayo ng pakikipag-usap sa Diyos at meron po tayo ng ina-aim, which is our intimacy with the Holy Spirit. Tumayo po tayo lahat ngayong oras po.